Kamusta pong muli mga kababayan? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Samahan niyo pong muli, magkomentuhan po tayo mga kababayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa at saan man sulok ng mundo, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan na po natin mga tambay, ito pong issue po na sinasabi po kay Attorney Vic, bakit daw po sa kabila ng matagal niyang kasama, di ba? Binabalik tanaw lang po. At syempre po, issue po ito kay Attorney Vic eh. Bakit po sa kabila ng napakatagal nilang magkasama ng presidente ni President PBBM, bakit siya umalis, mga katambay? Syempre sinagot naman po ito ni Attorney Vic, mga katambay. At syempre bago po natin pakinggan yung balita, shoutout po muna. At syempre po, maraming salamat po kay Kingston ng Hong Kong. Maraming salamat po muli sa mga binibigay niyo po sa ating maliit na tambayang makabayan. At syempre po sa lahat po ng kababayan natin sa Hong Kong, mag-ingat po kayo. Kamusta po ang lahat? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. At syempre po, lahat po ng ating kababayan sa buong mundo mga tambay, mga OFW natin, mga kababayan, mag-iingatan nawa po mga tambay, mag-iingat po kayo araw-araw. Pakinggan na po natin ang pahayag po ni Attorney Vic, mga tambay, dito po sa komento niya. Kasama nga natin ngayon mga kapatid si Attorney Vic Rodriguez. Madalas po namin kayong nakikita, especially noong election ng 2022, na lagi niyo pong katabi si BBM. Pero parang ngayon po parang hindi na po kayo friends. Sapagkat tinalikuran niya yung magagandang salita na aming binitawan ng 2022 na kapag binigyan ng tsansa ng dakilang may kapal na makapaglingkod, kami magsisilbi ng tapat sa sambayan ng Pilipino. And I believe that has resonated back in 2022, kaya sa tinangkilik ng 31 million Filipinos. Pero salungat yung kanyang mga ginagawa at polisiya sa mga magagandang salita at pangakong yan. Talagang grabe na ang korupsyon ngayon, higit na talamak, at patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Hindi ito yung kanyang pinangakong 20 pesos kada kilo ng bigas. Magkano na po ba ang bigas ngayon? Depende kung anong klaseng bigas ang bibilin mo, yung regular milled, well-milled o yung durog. Pero bakit mas mahal po hanggang ngayon ang black rice sa normal na kanin? Yung black rice mas mahal talaga dahil ko konti yung nagpo-produce niyan. In fact, alam ko kung bakit siya mas mahal dahil yan ang bigas ko sa bahay. Ayun. Kundi yung black, yung red. Matanong ko lang po, curious lang po. Nagjejeta po ba kayo kaya po black rice? Hindi. Mahilig lang ako magbasa na ang source ng isa yung pagiging diabetic daw ng tao. Asyano tayo eh. Sa Asians, rice is life. So, if you cannot avoid yung kanin, may alternatibo naman. Pwede yung black, pwede yung red, pwede yung brown. Pero paminsan-minsan, I have to admit to you, iba yung lasa ng white rice. So, meron naman kaming, not necessarily cheat day, kundi we indulge every now and then doon sa white rice. Kung sakaling gagawa po kayo ng isang TV commercial for campaigning, ano pong dance moves ang isasayaw nyo? Hindi ako sasayaw sapagkat ang problema ng ating bansa ay seryoso at nangangailangan ng mga seryosong tao na magbibigay ng seryosong solusyon. Inaanyayahan ko ang lahat ng ating kapatid na manood ng aplikante. Abangan po ninyo magandang programa na susukat at nakikilatis ang mga aplikante pagka-senador. Yan po mga tambay, ang sinabi po ni Attorney Vic sa kanyang interview po sa News 5 mga tambay, kung bakit daw sila at talagang iniwanan niya na ng tuluyan ang Pangulong Marcos, mga tambay. Siyempre marami pong dahilan. Nasa libro niya po yan eh. Meron po siyang libro. Isinulat niya po lahat ang nangyari po. Lalo-lalo po nung siya po ay naging kabahagi na po. Pati yung kanyang pagiging dati na siya po ay nagbitaw bilang executive secretary, mga tambay. Nakasulat po lahat sa kanyang libro. At tama naman po sinabi ni Attorney Vic, mga tambay. Bakit mo sasamahan yung isang pangulo na binigyan ka ng pagkakataong maglingkod sa bayan ng mahigit 31 million, di ba? Dahil ang BP Sara ay mahigit 32 million ang nakuhang boto ng Vice President, mas higit kisa sa kanya. Tama po yung sinasabi ni Attorney Vic eh. Binigyan ka ng pagkakataong maglingkod sa bayan. Pero ano ang ginawa mo na paglilingkod? Puro laganap at laganap ang korupsyon magmula yata sa baba hanggang sa taas. Laganap ang krimen.
laganap ang droga, mga tambay, at ng masasamang tao sa ating bansa, at lumalaganap at lumalakas na naman ang makakaliwang grupo. Ang grupo ng CPP, NPA, NDF, nakikita na naman natin. At ang mga kabataan na mga nagrarally ngayon, mga tambay, mukhang lumalakas na naman po ang puwersa ng CPP, NPA, NDF. Mga kababayan, nakakapag-recruit na naman yata sila ng mga kabataan. Napagkikita po natin yan sa mga eskwelahan, mga tambay. Nagrarally na naman sila, mga kababayan. Di po ba? At napakabigat po ng dinaranas po ng ating bansa. Kaya tama po yung sinasabi ni Atty. Vic, mga kababayan. Huwag tayong bumoto na sasayawan lang tayo. Hindi natin kailangan ng mga politiko na puro pangakot, puro pagsasayaw lang. Entertaining lang ang ginagawa sa mga Pilipino, hindi trabaho, hindi solusyon. Hindi makapagbibigay ng solusyon ang pagsasayaw at puro promises, pangako na binibigay sa atin na sila naman ay naglingkod na. Naglingkod na po sila sa ating bayan. Pangako na naman ang dala at entertaining. Sayaw, kung ano-ano pa. Ang dapat pong gawin, solusyon, trabaho. Solusyonan ang problema ng bansa, kahirapan. Di po ba? Kawalan ng trabaho. At siyempre po, solusyonan ang lumalaganap na korupsyon, krimen, droga, at marami pang iba. Ayan, pati ang grupo ng CPP, NPA, NDF, solusyonan yan. Mga terorista. Di ba? Ano po ang napagkikita natin sa bagong Pilipinas? Di ba? Korupsyon. Lalo sa institusyon ng Kamara at Senado. Ayon na rin sa Vice President at sa dating Pangulong Duterte na pinaka-worst, rotten, pinaka-bulok na institusyon, kung lalo pa sa paghawak ng pera. Di ba? Nakita naman po natin, pera, bilyon-bilyon, trilyon ang hinahawakan nila. Trilyon. Pero biglang pumutok, mga blanco. Nilagyan ng 241 billion ayon kay Atty. Vic. Diba? Kasama sila Congressman Ungab at dating Pangulong Duterte. At ang PhilHealth, grabe po ang PhilHealth, mga tambay. Kinuhanan po nila ng 89 billion. Mga kababayan, 89 billion. Ganong katindi. Nakuha na po nila ang hindi bababa sa 60 billion. Pero ano ang sitwasyon ng PhilHealth? Ayon po ito sa pumuputok pong issue ngayon, ang PhilHealth po ay halos wala ng pondo. Mga tambay, wala na pong pondo ang PhilHealth. Negative na po ang pondo ng PhilHealth, mga kababayan. Umaasa na lang po ito sa mga nagko-contribute. At syempre po, sa mga nanggagaling po sa PAGCOR at sa mga tobacco, sa mga sugar at sa mga bisyo-bisyo na yan, yung mga tax, di ba? Yung mga sins tax, wala na halos. Tapos kuhanan mo pa. Bangkarote na ang PhilHealth. Natambay. Ano ang ginawa ng gobyerno para po masabi natin na maganda ang tinatahak ng ating bansa, mga tambay? At napakaraming pera ang issue, mga tambay. Ano pa? Meron na naman pong pumuputok na balita, mga tambay. Pumuputok na naman, another na naman po. Yung hinahanap po, yung gastos po, nawala naman po. Yatang natapos at nagawa. Yung katulad po ng Guimaras Bridge, yung kanilang proyektong tulay, yung Guimaras, 174 billion po ang pinag-uusapan po ron. Ano na nangyari doon? Di ba? Napakarami pong pera, mga kabayan. Flood control, PhilHealth, Maharlika Investment Fund, Ginto, GSIS, SSS, PDIC, at napakarami pang issue about po sa pera, mga tambay. Paano ka sasamahan ng isang Vic Rodriguez? Sige nga. Paano ka hindi iwanan ng Vic Rodriguez? Lahat ng pinangako mo nung kampanyahan, may natupad ba? Nagbalikan halos lahat. Lahat ng sinusukan ng Pilipino na nainidoro at lahat ng mga oligarko ngayon ay nakabalik na yata. Ang mga oligarko sa ating bansa, mga tambay. Nakita niyo po ba? Hindi ba tayo pinahihirapan? Sila po ngayon na naghaharit, kumukontrol po ng bansa, lalo sa mga negosyo, mga tambay. Hirap na hirap po nila ibaba ngayon ang presyo ng produkto. At hirap na hirap din naman sila itaas ang sweldo. Di po ba?
Kaya kawawa po ang bansa natin pagka ganitong pagpapatakbo po ang mangyayari po sa atin. Wala pong pagmamahal yata ang nakaupo ngayon sa mga Pilipino. Okay lang sa kanya na naghihikahos at ang pera natin, okay lang na mawala ng mawala, mga tambay. Nawala yata ang pinatutunguhang mga proyekto. Nawawala yata ang ating pera, mga tambay. Pero wala naman kasi investigasyon eh. Kaya po hindi ito pumuputok kasi wala naman nag-iimbestiga sa 19 Congress. Wala po. Maiimbestigahan lang po ito. Pagpasok po ng 20 Congress, pag nakapasok na po ang matitinong politiko. Ang mga matitino. Hindi ang mga buhaya, hindi ang mga korap. Hindi kasi maiimbestigahan ng mga korap yan eh. Saka hindi nila iimbestigahan yan. Dahil korap nga sila. Di ba? At sila yon. Sila kasi involved doon, mga kababayan. Di ba? Kaya dito po, mga kababayan, talagang yung sinabi po ni Atty. Vic ay totoo po yun. Makatotohanan po yun. Wala pong naramdaman si Juan de la Cruz. Walang naramdaman si Juan de la Cruz na pagbabago o pagtugon at pagtulong na talagang yung problema talaga, problema. Hindi kasi nasolusyonan. Saka hindi solusyon ang problema ng bansa sa isang damukal na, na ayuda. Diyan mo lang dadali ng bansa sa ayuda. At yung ayuda, may korupsyon pa raw yan. Pag nilalagay mo ang pera sa ayuda, yan daw po ang pork barrel, ayon kay Atty. Vic. Diyan nilalagay ang pork barrel ng mga politiko sa mga ayuda na yan, mga kababayan. Di po ba? Nakakalungkot lang po, mga kababayan, ang mga natutuklasan natin. At syempre po, hindi naman po nila papansinin si Atty. Vic. Hindi rin papansinin ito ng mga politiko para imbestigahan lahat ang mga pinasabog ni Atty. Vic. Hindi po. Hindi po maimbestigahan niya. Kaya maging matalino po tayo, mga kababayan. Talinuhan po natin sa pagboto. Kailangan na po natin talinuhan sa pagboto, mga kababayan. Ikitangkilikin po natin ang nararapat po ng mga politiko. Hindi pagsasayaw ang kailangan ng bansa. Hindi kailangan ng pagsasayaw, mga promises na nakaupo na sila, naglingkod na sila, wala naman sila nagawa. Ang nakita lang po natin, nagsiyaman po sila ng husto. Ubod po sila ng yaman ngayon. Dumami po ang kanilang asset, ari-arian, mga tambay. Napakarami at meron pa yata sila sa labas ng bansa, mga kababayan. Yan po ang mga napagkikita natin sa kanila, mga luxuries, mga luxury, kung ano-ano pong mga talagang ubod ng mamahal na meron sila mula nung sila'y maging mga politiko, mga kababayan. Hindi naman po lahat ng mga politiko riyan ay mayamang-mayaman ng pumasok, mga tambay. Yumaman lang nung maging politiko ng sobra. Paano? Magugulat ka na lang. Pipirma ka lang para ma-impeach ang isang vice president. Ang pumuputok na issue dyan, 100 to 200 million. Instant millionaire ka. Instant millionaire ka, isang pirma lang. Di ba? Ganong katindi po ang ating gobyerno paghawak sa pera. At napakalaki pa ng problema. Paano mo sasamahan yan? Paano sasamahan ni Atty. Vic yan? Yung issue nga ayaw tuldukan. Di ba? May issue ng droga. Napakarami ng beses sinasabi ni dating Pangulong Duterte na durugista at ni Kati Binag. Tinugunan ba? Hindi. Mga kabayan, hindi. Ang tinutugunan nila kung paano pabagsakin ang Vice President, kung paano ma-impeach ang Vice President. Pero ang problema ng bansa, never natugunan sa korupsyon, droga, krimen. Siyempre po, ang pagtugon sa kahirapan, nada, mga tambay. Ang nangyayari lang pong pagtugon na nakikita ng sambayan ng Pilipino, ang pagyaman po nila. Yun po ang natutugunan po yata ngayon sa ating bansa. Ang pagyaman nila, ang pagiging mga milyonaryo at mga bilyonaryo, mga kababayan. 3 taon pa lang, isang damukal na issue ng pera. Unbelievable. Maraming salamat po, mga kababayan. Ingatan nawa po kayo. At syempre po sa mga nakagusto po ng Tambayan Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po tayo, mga kababayan. Napakahirap na po ng sitwasyon sa ating bansa. Laganap na naman po ang mga addictus, droga, krimen. At syempre po ang masasamang tao. Napakarami po, mga kababayan, na naghahangad po
na nga sila po ay baka biktima, lalo-lalo na yung mga may bisyo na droga. Ingat-ingat po tayo mga kabayan at ingatan po natin ang ating mga anak. Lalo po yung mga anak po natin at tayo ay nasa ibang bansa, nakakatakot po. Kailangan po ingatan, baka po sila ay isang araw, wag naman sana, ay mabalitaan natin na sila ay gumagamit na rin ng droga. Wag naman po sana. Sama po natin sa dasal. Maraming panalangin po na maiwasan po ang ating mga mahal sa buhay ay mailayo sa anumang klaseng kasamaan na dinudulot po ngayon sa ating bansa. Ingat po mga tambay. Maraming salamat po. Paalam. Bye-bye.